kami Michael Dollar. Nandito tayo ngayon sa McDo sa sa araw na ito, meron tatlong estudyante na invite sa akin para interview. Ang sabi nila para daw sa school project nila, yan si Teres, kabalan mo? Si Robby, Yana. So tatlo sila mag-interview sa atin. So it's my privilege, my honor na napili ako nila para interviewin. So, good morning po, Sir Michael. So, we are the grade 12 students po from Surigao del Norte National High School. We are here po to conduct an interview with you about influencers or vloggers here sa Surigao. So, Sir Michael, tell us po about yourself. Well, ako po si Michael Dollar, sa ama, sa mga anak. So, ginagawa ko lang pakin vlogging because ito yung nag-trend ngayon. Actually, merong sentimental tong pagpasok ko sa vlogging, but later on, they will discuss it. So, why did you engage in vlogging? So, yun po, sinasabi ko kanina, sentimental po ang aking pagpasok sa pagiging vlogging kasi influencer kasi sa napanood ko sa mga social media, sa internet, sa YouTube, na pwedeng gawing trabaho pala to. Tapos, nung time, yung pandemic, dito ako talaga ito yung pumasok sa isipan ko na maging influencer, mag-try, mag-vlogging. Kasi nung time din, OFW ako sa Malaysia, 2020. That was the time na nag-pandemic din, so nawalan akong trabaho. Na-standby ako ng almost a year. So habang nanood ako ng pag-vlogging sa internet YouTube, isa sa mga favorite ko si Ivana. So, sa atin lang to. So doon ako nagkaroon ng idea, sila ni si Kong TV. Nice. Sila ni Bix TV, sila ni Vice Ganda. Ganun mga, so naisip ko, pwede kung para sa akin to, bakit hindi? So doon ako nagsimula, pagkaroon ng inspiration, pagkaroon ng lakas loob na itry ko pagiging vlogging. Not because gusto kong pasikat, kasi alam ko meron akong abilidad na pwede pang i-share sa iba yung knowledge natin. So pang encouragement, lalo na nung time yung pandemic kasi ang daming mga hopeless. Kasi yung content ko is about also religious topics, encouragement, biblical. So, are you happy and comfortable po ba involving yourself on the internet or Sometimes hindi natin masisi yung internet kasi hindi naman lahat ang internet ay nakakapagbigay sa atin ng positibo. May mga negative na mga bagay. So depende how you drive it, how you manage it. Pero sa akin nakakatulong to kasi yung panahon natin nasa internet tayo, sa teknolohiya tayo, so dapat makisakay tayo sa panahon. Ang piliin mo lang yung dapat nakakatulong sa pagkatao mo, lalo-lalo na sa mga viewers mo, sa mga tao. So, choose ako pagdating sa mga internet sa social media. So, how does vlogging help you as a person? Magandang tanong yan. So, una-una, I'm a type of person na mahiyain. Damn! So, tapos, hindi ako masyado pala jamming sa mga tao. Kasi ako alone. Sometimes, ayoko makihalubilo, pero dahil nga sa uso ng pandemic noon, doon ko natuto na naging bahagi sa akin ang internet at yung vlogging kasi doon mo ma-express yung pagkatao ko. Saluduhan kita. Hey! Isa kinakausap ko yung camera. Wow naman! Wow! Wow! Lagi, o kahit ano lang, basta lang. Kasi doon ko may palabas yung anong nasa loob ko, mga emotion, mga discouragement, isang papatawa. So malaking bagay ito, lalo na sa aking speech kasi hindi ako, yun nga, mahihayin ako. So pero ngayon, napakadaldal ko na ngayon. What?
So malaking factors to yung pagpasok ko sa pag-vlogging, pagiging influencer. So check ko sa akin sa pagpasok sa vlogging. Start vlogging po. I'm sure naka-encounter na ka ng mga inanila. So how did you deal those viewers or people who dislikes your contents? Open ako sa akin yan o bagay kasi you cannot please everyone. Yes. Kahit ano pang ilagay mo mga content dyan, kung hindi talaga swak sa kanila yung taste, ano ka lang, open ka lang, tanggapin mo lang kung may mga basher. I have so many times basher sa aking mga contents, pero I just leave it. Hindi ko tapansin, ayoko magmukmok, ayoko ipasok yung mundo ko sa kanila kasi lahat ng tao naman may kanya-kanyang mga diskarte, may kanya-kanyang mga taste, may Tama kayo. Ako naman eh. kanya-kanyang mga anong gusto mo sa buhay. So you cannot force them na, ay panoorin niyo ako, gustuhin niyo to, ganun. If you like my video, my content, my vlogging o ano man, so salamat. Kung hindi, salamat din. So I just open. Ayoko maging bitter. Oo. Kasi maikli lang ang buhay. So just happy lang, enjoy lang. Lahat ng buhay. Oo. Yeah, boy. So, can you remember po which of your video has the highest numbers of viewers po and why? Ayun, ang pagpunta ni Jadine, si Janine Gutierrez. Wow naman. Wow. Dito sa grand opening natin sa City Mall. City Mall. Oo. Nag-viral yung videos ko. Before that, nag-viral tayo yung episode ni Ma'am Jessica Soho na 50K. Oo, nag-vlogs ko yun. So, nag-views tayo almost 200,000. Nag-viral tayo. What? Kinukunan ko yung ng lahat ng footage. In-interview ko si Kuya Roger, yung mismo nakapolot, si Kuya Roger, si Jason. Kasi balot vendor, pinuntahan ko sila talagang binusisi ko yung totoo, kung talagang totoo talaga. So doon tayo nag-swak, saka maraming naengganyo na wow, ang Surigao City pala, meron pala ganyan ng mga tao. So ito yung mga bagay na dapat natin pakita sa mundo ng internet na this is real, this life. Ito yung mundo natin na may tao pa rin na mga honest. So pangalawa, yung kay Janine, may mga artista tayo, so nag-boom yun sa mga content ko. Last po, sir, can you share us with your YouTube account? If okay. Yeah, sure. Pwede niyo ako i-follow, i-page, support my channel, Michael Dollar. Michael Dollar. Hindi pa man ako kaka-start ko lang, almost 2 years pa lang, so hindi pa tayo monetize, pero at least umuusad tayo. So if you like my content, you can visit my channel, you can visit my page also sa Facebook, Michael Dollar. So doon makikita nyo mga varieties na mga content ko, but more of the content is about religious, about biblical, encouragement, motivation. Thank you so much for watching and engaging your time today. Please do me a favor if you like this video. Please don't forget to like, comment, share, subscribe, and follow my page, Michael Dollar.